Nako, heto na po mga kaubayan, aarestuhin na Marcoleta at iba pang Cayetano Black, uubusin, aarestuhin. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking malaking tulong po yan. Maraming maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, no? Ito po ang balita mula sa Ang Balita Ngayon. Sabi po dito ni Boy Abunda, most surprising thing, tinatanong niya po si Castro about President Marcos. Ang sabi po dito ni Castro, mga kaubayan, aray ko po. Sobrang sipag, Tito Boy, sobrang bait, sobrang sipag. At ito, Tito Boy, sabi niya, he always thinks about the Filipino people. Ganun ba talaga mga President Marcos always think about the Filipino people? Aba, teka lang. Sa laki-laki po ng inutang ninyo, parang wala namang kaming nakikitang proyekto. Hindi kayo, binubudol kayo dito ni Castro. Hanggang dito ba naman ang pagsisinungaling mo? Di ba, Di ba, mga kaubayan? Tumigil ka na. Lagi mo lang sinasabing masipag, no? Parang minamind condition mo yung taong bayan that President Bongbong Marcos Jr. is really working very, very hard, no? Pero wala rin naman pong nangyayari. Lagi mong sinasabi yan. Alam mo, sa sobrang paulit-ulit mong sinasabi ang masipag, napakasipag, hindi na natutulog, puro trabaho na lang. Sa paulit-ulit mong sinasabing yan, nagiging stupid ka na, Castro. Because you are always telling us the same thing. And you want a different result. No, hindi naman ganun eh. Yun pa rin ang resulta, hindi nagtitiwala ang taong bayan kasi eto naman po yung nakikita at eto naman po yung sinasabi ninyo. Di ba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to itong si Ping Lacson. Ay grabe, sabi niya po dito, wag i-underestimate kasi capable ang taong yan, si Senator Alan Cayetano, no? Gumawa ng maski anong gulo. He doesn't care about the institution, he only cares about himself. Aba, disagree tayo dyan kay kasi kung ang iniisip lang ni Senator Alan Cayetano ang kanyang sarili, mga kaubayan, di sana pinabayaan niya na lang po yung flood control na yan, di ba? Na isyong yan. Pero hindi Yun po ang tinututukan nila para malaman po ng taong bayan kung anong po ang totoo. I think you are talking to yourself, no? Senator Ping Lacson. You only cares about yourself. Bakit, mga kaubayan, no? Nung ikaw pong humawak sa Blue Ribbon, no? Pinagtakpan mo lang yung mga mastermind. No? Hindi ka talaga nag-imbestiga ng mga todo. At kung mag-imbestiga ka man, pagtatakip pa rin ang ginagawa mo. Kaya ang masasabi ko, itong pahayag ni Lacson, mga kaubayan, ay para sa sarili niya. He only cares about himself, no? Si Lacson, mga kaubayan, hindi po si Cayetano. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Winnie, talaga ba? Pati si Ping, troll na din. Ayan mga kaubayan, sabi po ni Mered, ayan. Sabi po ni Roxana, Attorney Ping, kasi puro kayo pa-interview sa media, pero konti lang naman nanonood. Mas interested po kaming makinig. At may wisdom po sila Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano at Senator Loren Ligarda. Correct. Sila puro na lang. Yung mga pa-interview nila puro paninira, no? Paninira sa Cayetano Black. Yun lang yung mga interview nila. Puro mga bad description yung kanilang sinasabi, mga kaubayan. Anyway, sabi po dito ni Red Rock TV, sabi niya po dito, remember, they walk out and only Soto was left. Soto questioned whether there was still a quorum. Only 12 were left and they adjourned.
Then what happened to their group now? Was that there were also 12 present at the time, but they still push through even though it was against the rules and the constitution. Correct mga kabayan. Pag sila, pwede ang 12. Pero pag sa kabila, hindi pwede ang 12. No? Anyway, ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Itong si Joel Villanueva, ayan no. Aba, nagsalita na po yung tatay, no? O yung Sibak Party List Representative Eddie Villanueva. Tatay po ito ni ano, no? Ni Senator Joel. Ha? Sabi po dito, ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Ba, talagang mayroong ano na, may hint na tayo kung bakit na talagang masasabi natin na lilipat na talaga yata ito ng kabilang bakod si Joel Villanueva. Kasi isipin mo, kaibigan mo, kasamahan mo. Ibig sabihin, the father, mga kabayan, pinapayuhan yung anak na huwag ka nang makinig sa mga kasamahan mo, lumipat ka na, makukulong ka. Alam naman po ng kabayan at kung bakit ka lilipat, bakit ka pupunta sa kabilang bakod, it's onto you, no? Kung ano po ang desisyon nyo. Pero wag yung isipin na yung taong bayan ay maniniwala sa inyo na lumipat ka dahil ito ay ganito. Hindi po eh. Lumipat ka kasi may kinakasuhan ka rin nila. Diba? Hinahanapan ka ng butas. Ngayon, kung mahina ka, grabe no? Dati, ang tingin ko talaga kay Senator Jinggoy, siya na ang pinakamahina dyan sa ano eh, sa Senado. Pero siya pala ang pinakamatatag, mga kababayan. Ha? Kasi biruin mo, sa lahat po ng mga kinasuhan, si Senator Jinggoy lang ang nag-accept. No? Na sige, kasuhan nyo na lang ako. Kesa sa maitago yung katotohanan. Di ba? O, kapag ito talaga si Senator Joel Villanueva ang lumipat, mga kababayan, talaga masasabi kong mahina kayong senador. Diba? Mahinang senador. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito, nako, mga dating aktivista ngayon ay tahimik at mayaman na. Aray ko po. Sabi naman po dito ni Cheche, hinubaran na kayo ng Diyos, pinakita na sa taong bayan kung sino kayong talaga. Ginagamit nyo lang ang pangalan ng Diyos para sa mga sarili nyong bulsa. Ayan mga kabayan, no? Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Ang sitwasyon sa ngayon, ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum gagawin nilang, ang membership ng Senado gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Grabe sila, no? Uubusin na nila ang Cayetano Black. Next na mangyayari, kaninong blue ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na blue ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot.
Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Avellino versus Cuenca. etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila, 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Actually, this is a desperate move na gagawin nila. Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinse yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa.
Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw eh. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado eh. Kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman ho yung ating bansa. Yun nga. So yan mga kaubayan, no, pinalalabas nila na yung nanggugulo, yung Cayetano Black. Pero ang totoo palang nanggugulo mga kaubayan ay yung BBM senators, no? Kasi biruin mo lahat i-bend nila eh. Pati yung constitution, sa butuhan, sa quorum, lahat na binend na po nila mga kaubayan. But the end of the day, yung sinisisi nila na nanggugulo ay yung Cayetano Black. Where in fact, sila po ang gumagawa ng paraan mga kaubayan para mabago po ang lahat ng rules. Na nandiyan po sa Senate rules at saka sa Constitution mga kaubayan. Nako, mahirap itong kalaban mga kaubayan. Lahat gagawin para lang talaga ma-impeach at mapagtakpan yung flood control scandal na ito. Nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.